Hello mga bata! Handa na ba kayo upang makinig ang salita ng Diyos? Yay! Yes! Amen! Ngayong araw, gusto ko po ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Ang title ay, Nagsimula na ang Simbahan. Pwede basahin po natin ulit? 1, 2, 3. Nagsimula na ang simbahan. Yan! Ito ay isang bagong taon. Mga bata, ano ang bagong plano nyo para sa 2022? Kapag bagong taon, lagi tayo nagpaplano ng gumagawa ng mga bago o mas magandang bagay kaysa nung isang taon. Mga bata, balak mo bang mag-aral ng mabuti at magkaroon ng mataas ng grade kaysa last year? Plano mo bang maging mabuti sa iyong mga magulang? Plano mo bang maging mas mabuting tao sa iyong sarili at para sa iba? Paano naman ang iyong espiritual na panglaki? Plano mo bang lumaki ang iyong pananampalataya at mas lumalim ang iyong relasyon sa Diyos? Plano mo bang ngayon 2022 na dumalo sa pagsamba every Lord's Day at walang absent? O magbasa ng Biblia araw-araw? O magdasal araw-araw? Yes! Amen! Maniniwala ko na meron kayong plano para sa iyong spiritual na panglaki. Yan! O, saan natin mapapalago ang ating espiritual ng mga pangangailangan? Saan kaya? Yes, nasa simbahan. Makinggan natin mabuti kung ano ang simbahan, kung ano itong nung simula at kung ano ang dapat na kagalayan ng simbahan. Let's start! Mga bata, noong nakaraang linggo ay ang kaarawan ng ating Jesus, na naparito sa mundong ito upang bigyan tayo ng pinakadakilang regalo ng kaligtasan. Namatay siya sa krus at kinakailangan na tayong tanggapin upang mabayaran ang lahat ng ating mga kasalanan at mabuhay na muli. At sinabi niya na nagawa niya ang lahat ng kanyang gagawin sa mundong ito. Naghahari na ngayon si Jesus sa buong mundo bilang hari at magbabalik sa Diyos. Si Jesus ay ang ating Emmanuel, na kasama natin magkailanman at hindi niya tayo pinababayaan. Siya ang ating Emmanuel. Kaya ipinangako ni Jesus na ipapadala sa atin ang banal na Espiritu. At sinabi niya na isang araw ay babalik siya muli sa mundong ito. Kaya anong nangyayari? Naghintay ang mga disipulo sa muling pagbabalik ni Jesus. At sinabing ipapadala niya ang banal na Espiritu. At sa wakas ay natanggap nila ang ipinangakong banal na Espiritu. Nang matanggap ang mga disipulo ang banal na Espiritu, sila ay nabago na. Dati, ang mga disipulo ay tumakas dahil sa takot. Ngunit kapag ang banal na Espiritu ay kasama nila, sila ay naging matapang. At nakinig ang mga tao sa salita at turo ng mga disipulo, mga apostol. Naisip ng mga tao ang kanilang magkakamali at nagsimulang makita ang kanilang sarili bilang isang magkasalanan sa kanilang ginawa dahil nakinig nila sa salita ng Diyos. Kaya tinanong ng mga tao ang mga disipulo, "Ano ang dapat namin gawin? Kami ay makasalanan." Sinabi ni Pedro sa mga tao, "Pagsisihan ninyo ang lahat ng inyong nagawang mali
at magbaptismo sa pangalan ni Jesus. Ang iyong mga kasalanan ay mapatatawaran at matatanggap ninyo ang kalooban na Espiritu Santo. Ang mga nakirinig kay Pedro ay nagsisi sa kanilang sariling mga kasalanan at nabaptismuhan sa pangalan ni Hesu Kristo. Alam niyo ba mga bata, ang binyag ay magtatapat sa harap ng mga tao na ako ngayon ay mananampalataya kay Jesus. Kaya dapat natin tandaan ang tunay na ibig sabihin ng binyag. Tayo ay magtatapat sa harap ng madaming tao. Proud tayo na ako ngayon ay mananampalataya kay Jesus. At nung araw na iyon, 3,000 tao ay nagniniwala at sumunod kay Jesus. Mula noon, ang mga tao ay nagtipon-tipon araw-araw upang makinig sa mga turo ng mga apostol at maging isa sa isa't isa. At araw-araw ay sabay silang kumakain at nagsalo ng pagkain at nagdarasal. Ang mga taong ito ay dumarami araw-araw. Ngunit, mga bata, saan natin makikita ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, nagtipon-tipon upang manalangin, magsama-sama, kumakain at mababahagi ng pagkain? Saan kaya? Isipin nga natin. Yes, tama! Makikita natin ito sa simbahan. Saan ulit? Sa simbahan. Kaya ito ang unang magpapakita ng simbahan. At ito ang unang bagong simbahan. Ang pangalan ng simbahan na ito ay Simbahan ng Jerusalem. Sa mga Gawa chapter 2 verse 41 to 42, sinasabi ng, kaya't ang mga naniniwala sa ipinangaral niya ay nagbaptismo at nagdagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao ng araw na iyon. Inalaan nila ang kanilang mga sarili upang magtuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Amen! Ang simbahan ay hindi isang malaking gusali na karaniwan natin iniisip mga bata. Ang simbahan ay isang magtitipon ng mga mananampalataya na ligtas sa pamamagitan na paniniwala kay Jesus. Ang simbahan ay isang grupo ng mga tao na tinawag ng Diyos upang sambahin sa pamamagitan ng paniniwala kay Hesu Kristo. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay naniniwala kay Jesus at sumasamba sa Diyos ay masasabing isang simbahan. Tayo ang simbahan. Mga bata, ano kayang itsura ng simbahan sa Jerusalem? Yung unang simbahan. Yung unang simbahan na nabuo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ano kayang itsura ng simbahan na yon? Tingnan natin Sa una sa lahat, ang mga tao ng simbahan sa Jerusalem ay labis na masaya at nagpapasalamat na sila'y naligtas dahil kay Jesus. Kaya ang mga tao sa Jerusalem na masaya at nagpapasalamat na naligtas ng ganitong paraan ay nagtipon-tipon araw-araw upang sumamba at magpuri sa Diyos. Nagsimba sila araw-araw sa ating Panginoon. Gayon din, sabik na pinag-aaral ng mga tao ang salita, direktang narinig ng mga apostol mula kay Jesus. At buong pananabik nilang ipinangaral ang salita sa iba na hindi na nakikilala kay Jesus. Nag-ebanghelyo sila sa ibang tao. At higit sa lahat, ang mga tao sa Jerusalem at iba pa ay laging nagpapasalamat sa Diyos at tinutulungan ang mga dukha at
nangangailangan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kung ano ang meron sila sa kanila. Nagbibigay sila at naglilingkod sila. At sabay silang kumain at uminom at naging mabuting magkaibigan. Gaya ng sinabi ni Jesus na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ang iyong sarili. Kung mahal ninyong isa't isa, hindi kayo mag-aaway at magiging mabuting magkaibigan. Pagkatapos ay nakita namang ibang mga taong hindi naniniwala kay Jesus ang mga pananampalataya kay Jesus at pinupuri sila dahil ang mga Kristiyano ay namumuhay ng maligaya sa pamamagitan ng pagtulong sa isa't isa. Pinuri ng mga tao ang mga miyembro ng simbahan sa Jerusalem. Wow! Ang bait-bait na mga Kristiyano! Oo nga! Nagtulong-tulong